Tawag dito, majority nitong ating mga ingredient, all natural coming from the farm. So, kasama natin dito yung mga young generations, no? Tinuturuan ko sila. Rice bran kasi pampabigat sa pampalaki. 10 kilos para hindi masyado mahirap. Ano? 2 kilos na ulit. Okay, so kasalukuyan na hinahalo natin itong ating feeds. Majority nitong ating mga ingredient, all natural coming from the farm. So, kasama natin dito yung mga young generations, no? Tinuturuan ko sila. Siguro, you're wondering, ano ba yung kahalagahan nito? Itong ginagawa natin na to? Well, in simple terms, ang reason kung bakit mahalaga to, kasi itong ginagawa natin na ito ay kayang pababain yung gastusin sa pag-aalaga po natin ng mga baboy sa 50%, no? 50% po na savings doon sa inyong babuyan. Ibig sabihin, yung 50% na savings niyo na yon, additional nakita niyo na yon sa inyong babuyan per head ng inyong mga baboy. So, pag may savings, may additional na, saka hindi lang yon, mas malaking. Katulad nung mga nauna nating mga video, itong ginagawa natin kasi na to, tinatry natin na mag-raise up or nagre-raise tayo ng mga baboy na mas healthier kaysa doon sa mga traditional na pagpapalaki ng mga ibang nag-aalaga ng baboy. Kasi ito kasi walang antibiotic, hindi tayo gumagamit ng antibiotic, kung hindi yung natural na sistema ng mga baboy, pinapalakas natin yung kanilang mga resistensya sa pamamagitan ng paggamit ng mga natural na mga bagay na yun na magiging dahilan kung bakit makakapag-produce tayo ng healthier na meat, no? Imbis na antibiotic o kaya growth hormones ang makikita dun sa mga baboy natin, nakasama kapag kinain natin, itong feeds na to, hindi lang po magiging mas leaner o hindi masyadong mataba yung baboy ninyo, kundi yung baboy ninyo mas healthy kaysa doon sa traditional na. Isa lamang ito doon sa mga formulation natin kasi meron pa tayong ibang formulation. Ito ang ginamit natin dito kung ano yung marami dito sa farm ngayon. So kung ano yung marami, yun ang kino-convert natin into probiotic rich. Hindi ko po sinasabi na organic kasi hindi tayo certified organic, pero all natural probiotic rich na feeds, Okay, so okay na to. Ngayon, pupunta na tayo sa susunod na process, So, naihalo na natin yung mga ingredients. Nalagyan na natin ito ng molasses. Nire-reveal ko sa inyo ngayon. Ito, okay? Alam nyo ba na base according dito sa meron itong more than 1 billion probiotic microorganism na nandito na mahalaga sa pagsasaayos ng sikmura ng mga ating mga alaga. So nangyayari ngayon pag naayos kasi yung sistema ng baboy, mas na-absorb nila yung nutrition, ng mga ipinapakain natin sa kanila. Okay? So diretso dun sa may katawan, nako-convert sila. Pagkatapos nating haluin lahat ng ingredient para magkaroon tayo ma-store natin ito na mas mahabang panahon para unti-unti natin itong papakain. Para hindi siya masira, hindi rin siya mag-compost, hindi siya uminit. Tinatawag ito na fermentation process.
Gagamitin po natin yung isa sa mga yung old na technology ito kasi nakalimutan na ito ng maraming mga tao, yung tinatawag na fermentation, anaerobic. In other words, ang gagawin natin, ipe-ferment natin ito. Okay? Sige, go. Okay, so para makumpleto po yung ating documentation sa ating pong farm trial, sa ating pong ginagawa na pagpapakain ng ating pong sariling formulation ng feeds natin dito sa farm. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ang ginagawang pagtanggap o paano ba tinatanggap ng mga alaga natin dito. So, as I mentioned, meron ako ditong magkakaibang edad ng baboy. Ito yung pinakamalaki namin na 56 days na mula dito nung dumating ito sa amin. 56 days. At yung iba na ito ay magkakaiba sila ng edad. Kaya makikita nyo iba-iba sila ng iba-iba sila ng laki. So, ngayon, para makita natin at may document natin kung gusto ba ng ating pong mga alagang baboy itong pinormulate natin na feeds na ito na sinasabi nga natin probiotic rich. Titingnan po natin ngayon to at i-document natin ngayon. So, just for purposes of pakikita nyo, hawak-hawak ko ngayon, ito yung batya para magkaroon kayo ng reference doon sa kung gaano na sila kalalaki. Yan. So ilalagyan ko ito ng feeds. Titingnan natin ngayon kung kakainin ba nila, magugustuhan ba nila ito para makuha na natin po ng documentation ito. So, ito na po yung feeds natin. Ang ginawa natin, medyo binasa natin siya ng konti, itong ating pong feeds, binasa natin, haluin lang natin ng konti, para talagang pantay yung maging yung pantay yung lasa ng ating feeds. Ayan. So okay, maglalagay na tayo. Yan. Ito ngayon para dito sa ating alagang 4 na malalaking baboy. Ayan na. Ayan na. Paki-ano mo nga pastor. Paki-close up mo siya para makita nila kung gaano kagusto ng mga alagang baboy namin itong feeds na to. Yan nag-away sila. Yan. Ang gulo naman. Okay, ang gulo. Okay, para hindi sila mag-away-away, lalagyan din natin ng feeds itong Yan. Oy, mas madami silang share. Iniwan na nila. Okay, it's mine, sabi niya. So, mapapansin ninyo, ayan pagdating sa palatability o lasa, ayan, gustong-gusto ng mga alaga natin itong feeds natin na to. So, ulitin ko, ito ay dahilan doon sa ginagawa natin na process ng ating pong pakain dito po sa ating backyard farm. Actually, yung nakikita nyo ngayon, meron lang tayo ditong 12 na mga baboy ngayon.
part ito ng farm trial natin kasi pagkatapos nito, we could probably go bigger na. Mas marami tayong aalagaan. Ano? Ayan yan. So, makikita nyo, malusog na malusog sila, malalakas sila, masisigla sila. 56 days na natin itong pinapakain ng ating feed formula. Okay, so, dito naman tayo sa mas maliit. Ano? Dimension, ayan o, para makita nyo. Dito natin ilalagay muna. Dahil mas maliit sila, mas konti muna ang bibigyan natin. Yan, okay? Yan. Close up natin, Sarah. Yan, makikita ninyo kung gaano nila tinatanggap yung ating pong mga pakain. Yan. Okay. At isusunod naman natin ngayon ito. Itong mas kumbaga yung medium size na mga alaga natin. Ito siguro mga nasa 30-35 kilos na to. Lechonin na sila. Paki-close up natin basta. Yan. So mapapansin nyo, lahat ng ito ay nasa growing stage na o grower stage, ano? So lahat sila pinapakain na natin sila ngayon ng ating sariling formula ng feeds dito. Tandaan natin, itong feeds na to ay mas mura, ano? Mas mura yung production nito kasi nga kung sa ngayon ang presyo po ng commercial feeds ay 38 pesos to 40 pesos. Depende po yan sa brand. Ngayon, kitang-kita naman na natin kung ano yung epekto sa kanila. Naobserbahan naman na natin. Soon, ang ating pong mga kasama na magsasaka, may posibilidad po ito na makatulong din sa kanilang mga buhay. Kasi mapapababa nila yung feed cost nila pag nag-alaga po sila ng mga backyard na mga baboy nila. Makakadagdag po sa kita ng bawat tahanan ng mga magsasaka. Okay, so hindi lang yan. Tandaan natin, dahil ito pong feeds na to ay hindi po natin ginamitan ng artificial ingredients. Ito po ginamitan lang natin ng mga natural na mga nasangkap. At karamihan po dito galing lang din mismo dito sa farm. Okay? Galing lang dito mismo sa farm natin. So, ginamitan natin ng mga teknolohiya. Tulad ng sinabi ko nga sa inyo, darating ang araw, makakatulong po tayo sa mas maraming mga magsasaka. Dahil nga po dito sa pag-aaral na ginagamit natin na to, na hopefully makakatulong later ito sa pag-angat ng buhay ng iba pa nating mga kasamang mga magsasaka. So hindi lang po tayo kasi nagmi-minister na puro salita. Kailangan din po sa pamamagitan po ng wisdom ng Panginoon kasi matulungan din natin. So ginagamit natin po yung lahat ng meron tayo, including po yung capabilities po natin na natutunan natin sa mga nakaraan din po natin bago yung mga nakaraan natin mga karanasan sa pag-aaral at saka yung mga farm trial nga po natin na ginagawa dito mismo sa farm. So if you can see itong ginagawa po natin ito, darating ang araw we will be able to offer the market a healthier kind of meat, and at the same time it will help yung mga magsasaka po na magkaroon ng extra income na mas malaki pagdating sa kanilang mga backyard piggery. Ano po? So, hopefully, in the future, i-update po namin kayo sa mga mangyayari dito, lalong-lalo na during the time ng harvest nitong ating mga alaga. Minsan po, ito po si Pastor Dana Sarcon, mula po dito sa Blessed Hillside Integrated Farm, na muli nagpapaalala sa inyo kapag kasama natin ang Panginoon, okay, sigurado po, sasamahan din po tayo ng kanyang pagpapala. God bless po, hanggang sa muli po natin pagkikita, hanggang sa susunod po.